inani natin bilang mga alagad ni Kristo ang mga kaloob ng Espiritu Santo. At kagaya ng pamumunga ng mga punong kahoy at ng mga halaman na inaani kapag panahon ng anihan, tayo din naman, nung tayo binyagan, tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo. The 7 gifts of the Holy Spirit has been given to us. Lalo itong pinalakas noong kumpil at inaasahan na kung itong mga ito ay nasa sa atin ng kalooban, meron pa itong bunga, the fruit of the Holy Spirit. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siyang magpapatotoo tungkol sa akin, at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako, sapagkat sa akin nagmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagaman maulan na ngayon, sariwa pa sa ating alaala ang buwan ng Mayo, napakarami ho nating pista. At para bang nasulit natin yung panahon ng tag-araw para tayo'y magkasiyahan. Pero hindi ba kayo nagtataka bakit napakaraming piyesta kapag Mayo? Hindi lang po yan dahil sa mga matatandang patron na santo o titulo kagaya ng Santa Cruz, Santa Elena, San Isidro, at kung sino-sino pang mga patron na kinikilala sa mga bawat bayan at barangay, kundi itong panahon kasi na ito ay panahon ng tag-ani. Dati, kapag panahon ng tag-ani, ang mga tao ay nagpapasalamat sa Diyos dahil alam nilang ang mga bunga ng lupa ay hindi lang dahil sa kanilang pagpupunyagi o pagsusumikap, kundi dahil ito sa biyaya ng Diyos. Dahil yung biyaya ng ulan, hindi naman kayang gawin ng tao yan. Yung biyaya ng masustansyang lupa, hindi naman kayang gawin ng tao yan. Ang tag-ani ay patotoo na ang lahat ng biyayang ine-enjoy natin ay kombinasyon ng pagsusumikap ng tao at ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga kahit malayo sa pista ng patron, merong pista na bukod, yung tinatawag na pistang pasasalamat, bilang pagkilala sa Diyos na nagbigay sa kanila ng mga inani nilang biyaya. Pero hindi lang tayo nagpapasalamat sa Diyos. Nangungumbida pa tayo ng mga bisita dahil nais natin yung biyayang tinanggap natin ay maibahagi din natin sa iba. We don't want to enjoy our blessings alone, but we want to share it with others. Amen ba yun? Kaya nga mali naman yung mga nangungutang pa para maghanda. Dahil kaya ka naghahanda, dahil may maibabahagi ka ng biyaya. Pero kung yung biyaya, uutangin mo pa, hindi na biyaya yun. Kayabangan mo na lang yun. Kaya nga, ang pagpipista ay isang tanda ng pasasalamat sa Diyos at ito'y paanyaya na maging mapagmahal sa pamamagitan ng pagbabahagi ng biyayang tinanggap sa ibang tao. Alam nyo ba na yung pista ng Pentecostes
ay yung version ng mga Hudyo ng Pistang Pasasalamat. It is celebrated 50 days after they celebrate the great feast of the Passover. Pinagdiriwang po nila yung pista ng Pasko, yun yung pinakadakilang pista para sa kanila. And 50 days after is the Festival of Harvest. Sila po ay umaani mula sa mga bukid, sila po ay nagiging sagana. Kaya itong kasaganaan na ito ay pinagpapasalamat nila sa Panginoon. At tamang-tama naman yon sa Hebrew numerology, kasi po para sa kanila, yung number 7 ay number of fulfillment, it's a number of perfection and abundance. Kaya po, ilang linggo po bang nakalipas mula nung pinagdiwang natin ang pagkabuhay, nakasabay ng pista ng Pasko? 7 weeks, times 7 days, ilang araw? Ilang araw po? 49, very good children. At sa ika-50 araw, on the 50th day, they will celebrate the Pentecost or the Festival of Harvest. Kaya nga Pentecost, yung Pente, ibig sabihin nun ay 50 days. Minamahal ko mga kapatid, ngayong araw na ito, nagpapasalamat din tayo sa Panginoon. Bagamat tag-ulan na ngayon, kung babalikan natin, napakaraming naging biyaya ng Diyos sa atin. Amen? And more specifically, we thank the Lord for the gift of the Holy Spirit that has been given to us. At yung sinasabing gift of the Holy Spirit sa ating katesismo, 7 yan. Wisdom, understanding, counsel, knowledge, fortitude, piety, and fear of the Lord. Kaya nyo bang i-recite yun? Wag na, baka maraming bumagsak sa recitation. Pero itong 7 ito yung nagbibigay detalye dun sa sinasabi ng Panginoon na yung mga hindi ninyo nauunawaan ngayon, mauunawaan ninyo pagdating ng takdang panahon. Yung mga takot na mayroon yung mga alagad, nung panahong sila ay nandun sa silid sa itaas, kagaya ng narinig natin sa unang pagbasa ngayon, nakapinid ang mga pinto, nakapinid ang mga bintana dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Sa pagdating ng Espiritu Santo, binigyan sila ng lakas ng loob, fortitude, para yung misyon na ipinagkatiwala sa kanila ay magampanan nila. Pero baliwala ang tapang kung walang pangunawa. Kaya yung pangunawa na sinasabi ni Jesus na ipapaalala niya lahat ng kanyang ginawa at yung mga bagay na hindi nila maintindihan, maliliwanagan yung mga alagad. Ito'y tinanggap nila sa Espiritu Santo at may mga pamilyar na simbolo na ibinigay sa kanila o narinig natin sa unang pagbasa, yung apoy at yung hangin. O yan, dalawa na lang. Ano yung dalawang simbolo? Lagi pong magka-relate yung dalawang yan. Kapag po walang hangin, walang apoy. At pagka walang hangin, walang apoy, kaya nga kapag yung kandila, tinakpan nyo, na wala ng hangin, mamamatay yung apoy. At sa matandang tipan, sa banal na kasulatan, itong dalawang ito'y palaging nagpapaalala ng presensya ng Diyos. Si Moises, nakilala niya ang Panginoon sa pamamagitan ng nagbabagang punong kahoy na hindi nasusunog, apoy. Ang mga Israelita, nung sila'y naglalakbay patungo sa lupang pangako, ano ang gumabay sa kanila? Ang haliging apoy, the pillar of fire. Sa banal na kasulatan, nung si Elias ay nagdududa sa kanyang sarili at halos gusto na niyang magpakamatay, paano niya naramdaman ang presensya ng Panginoon? Mga Karmelita, sagot, patay. Sa banayad na hangin, the whisper of that gentle wind, they were reminded of that love of God or the presence of God. Kaya yumuko si Elias sapagkat alam niyang sa hangin na yon, nandoon ang Panginoon. At ngayon, sa narinig natin sa Ebanghelyo, nitong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, paano ibinigkaloob ni Jesus ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad? Siya'y huminga. Pamilyar ba sa inyo kung kailan ninyo narinig na huminga para ipagkaloob ang Espiritu Santo? Sa aklat ng Henesis, nang likhain ng tao, nang ang Diyos ay gumawa
nung lupa at hinulma sa anyo ng tao, ano ang ginawa ng Diyos para ito'y magkaroon ng buhay? Hiningahan. Ang mga alagad na namatayan na ng kalooban, yung mga alagad na madilim na ang kanilang kalooban dahil sa takot at dahil marami silang hindi maintindihan, hiningahan sila ni Jesus para magkaroon sila ng panibagong buhay at sigla upang maipahayag nila ang mabuting balita, upang magampanan nila ang kanilang misyon. Kaya minamahal ko mga kapatid, yan ang pinagpapasalamat natin ngayon. Inani natin bilang mga alagad ni Kristo ang mga kaloob ng Espiritu Santo. At kagaya ng pamumunga ng mga punong kahoy at ng mga halaman na inaani kapag panahon ng anihan. Tayo din naman, nung tayo binyagan, tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu Santo. The 7 gifts of the Holy Spirit has been given to us. Lalo itong pinalakas noong kumpil at inaasahan na kung itong mga ito ay nasa sa atin ng kalooban, meron pa itong bunga, the fruit of the Holy Spirit. Alam ninyo, medyo controversial ito kasi parang grammatically wrong. Pag binasa natin sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, yung sinasabing fruits of the Holy Spirit, hindi naman ginamit yung salitang fruits. Ano ang salitang ginamit? Tanong niyo sa akin, ano? Fruit lang. Isa lang ang bunga ng Espiritu Santo, pero maraming in-enumerate si San Pablo. Ano daw ang mga fruit? O ano daw ang fruit of the Holy Spirit? Sabihin niyo sa akin, basa. Ang bunga ng Espiritu'y pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ngayon, mali ba talaga yung grammar o nais ipakita sa atin ni San Pablo na kung totoong nabubuhay sa iyo ang Espiritu, hindi ka mamimili sa mga iyan. Lahat ng iyan ay iyong mararanasan. Kapag ang Espiritu ay nasa iyo, walang dahilan para ikaw ay malungkot. Kahit yung mga bagay na hindi mo gustong nangyayari sa buhay mo, tatanggapin mo. Kasi alam mong hindi ka pinababayaan ng Diyos at alam mong hindi ka mananatili dyan sa ganyang sitwasyon. Kapayapaan. Alam mong yun ang kalooban ng Diyos at alam mong hindi ka ipapahamak ng Diyos, kaya panatag ang loob mo, ano man ang sitwasyon na mangyayari sa buhay mo. Pagtsatsaga, kabaitan, doon at doon ka rin babalik sa katotohanan ng alam mong nasa iyo ang presensya ng Diyos, ang Espiritu'y ibinuhos sa puso mo. Sabi nga sa ikalawang pagbasa natin ngayon, kaya makatatawag ka sa Diyos bilang iyong Ama. At kung ang Diyos ay iyong Ama at pinagkalooban ka ng lakas at bagong buhay ng Espiritu Santo, anong ikatatakot mo? Bakit ka magiging tamad? Bakit hindi ka magiging matyaga? Bakit hindi ka magiging mabuti? Bakit hindi ka magiging tapat? Lahat ng ito ay magiging bunga ng Espiritong tinanggap mo at ng kanyang mga kaloob. Minamahal kong mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat inani natin ngayon ang napakaraming biyaya ng Espiritu Santo. Pero kagaya ng mga pagpipista natin, hindi lang tayo dapat nagpapakasaya sa inani nating sagana. Ang inani natin dapat nating ibahagi sa iba. Dapat tayong maghanda. Kaya nga ang banal na Eucharistia ay isang handaan upang pagsaluhan natin ang biyaya ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng bagong buhay. At itong bagong buhay na tinatanggap natin sa tuwing tayo ay tumatanggap ng banal na Eucharistia, inaasahan na mararamdaman ng iba. Alam ninyo, kung yung narinig ninyo na kagalakan, pagtitimpi sa sarili, kapayapaan, kung lahat ng iyan nasa buhay natin, hindi kayo kaiinisan ng mga taong kasama nyo sa bahay. Hindi kayo kabubwisita ng mga taong kasama ninyo sa trabaho. Hindi kayo iiwasan ng mga kaibigan ninyo. Kung hahayaan lang nating mabuhay sa atin ang Espiritu Santo, kagaya ng mga unang alagad na tumanggap nito, yung mga taong hindi pa nananalig kay Kristo,
magkakaroon ng interes sa Kanya at mananalig sa Kanya. Yung mga tao hindi lalayo sa atin, kundi lalapit sa atin at magiging bahagi ng ating simbahan. Amen ba yun? Kaya natin sineselebrate ngayon yung Pentecost bilang birthday ng simbahan. Bakit? Sa araw na ito ay naganap ang unang ani, dulot ng Espiritu Santo. Narinig natin sa unang pagbasa na libo-libong mga bagong Kristiyano ang naging kaanib ng ating pananampalataya nang ang mga alagad ay humayo na at magsalita upang mangaral ng mabuting balita. Maraming nagtatanong sa akin kamakailan, Father, masaya ka ba sa bago mong assignment? Starting June 20, ako po ay lilipat na ng parokya sa Bukawi, St. Martin of Tours, Diocesan Shrine of Cruz sa Wawa. At maraming nagtatanong, Father, masaya ka ba? Sabi ko, oo naman. Sabi niya, bakit? Malungkot ka ba sa Baraswain? Ganun ba yon? Kapag masaya ako sa bagong assignment, ibig sabihin ba nun hindi ako masaya sa parokyang aalisan ko? Ganun ba yon? Hindi. Alam niyo kung bakit ako masaya? Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi alam ko, lahat ng natutunan ko dito, lahat ng mga naging karanasan ko dito, ay paghahanda sa akin ng Diyos para sa bagong hamon na haharapin ko. Naging masaya ako sa aking pananatili sa loob ng 2 taon dito sa Baraswain. At yung kasiyahang iyon, ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban. Yun ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang mga bagong hamon. Tanong niyo ulit sa akin, bakit? Naramdaman kong hindi ako pinabayaan ng Diyos dito. Kaya alam ko, hindi rin ako pababayaan ng Diyos doon. Tama o mali? Yan ang Espiritu Santo. Ang gusto ng Espiritu Santo, hindi lang tayo manatiling nag-e-enjoy sa kapanatagan ng kalooban na nararanasan natin. Ang gusto ng Espiritu Santo, hindi lang tayo dapat maging masaya at sarilinin natin yung kaligayahang yon. Ang gusto ng Espiritu Santo, lumabas tayo at maibahagi ang biyayang ito sa iba. Kaya hayaan ninyo akong pumunta roon upang ang kaligayahang naipon ko dito, upang ang mga biyaya ng Diyos na tinanggap ko dito, karunungan, magandang karanasan, kasiyahan, kapanatagan ng kalooban, ito ang dadalhin ko at ibabahagi sa bagong lugar na aking pupuntahan. Minamahal ko mga kapatid, sana ganyan din kayo sa tuwing matatapos ang banal na misa. Lahat kayo dito halos nakakaranas naman ng kagaanan ng kalooban kapag tayo ay nakikipagtagpo sa Panginoon sa banal na misa. Sana paglabas ninyo, kung ano yung naranasan nyo dito, iparanas din ninyo sa kanila. Baunin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo na tinanggap ninyo sa banal na Eucharistia. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.